Ang uunay kong kaklaruhin bro sa'yo kasi yung soul. Kasi pag sinagot ko yan, baka iba ang pakaintindi mo kasi iba ang pakaunawa mo ng soul. Ganito ba? Kaya kinaklaro ko muna anong pakaintindi mo ng soul kasi sa Bible, interchangeably ginagamit ang spirit, ginagamit ang soul. Ano ba ang ano mo sa soul muna? Yun muna para alam ko kung paano kita sasagutin. Baka mamaya, yung isasagot ko sa'yo ay iba ang pagkaintindi mo dahil iba ang meaning sa'yo ng salitang soul. Kaluluwa. Hindi ko Para maano, sa'yo ba bro, na, ang soul ba ay may katawan, buhay, o espiritu? katawan po na may buhay. Katawan na may buhay, hindi yung parang multo Hindi po, mahal na lumalabas daw sa tao pag namatay ang tao, hindi ganon. Hindi po, hindi po. Sige, ganito na lang. Kasi magdudulot kasi ng kalituhan sa ating mga kapatiran. So sa akin po, lagi niyong tandaan na ang soul, a living soul, nung ginawa si Adam, ay buhay na tao, may physical na katawan, at kompleto sa pag-iisip, mental faculties, at saka yung pakiramdam, consciousness, awareness, kompleto lahat. Living soul. Kasi ang iba, iniisip yung soul, pag namatay, yung soul daw ay aakyat sa langit. Hindi po yun ang soul. Hindi po ganun ang meaning ng soul sa atin. So kung nalilito kayo, mas maigi pang alisin nyo na lang ang salitang soul sa inyong bokabularyo dahil inaalis ko na din yan dito sa Torah and Covenant natin. Naalis namin ang soul. Pinapalitan namin yan ng whole being. Kagaya ng love me with all your heart and with all your soul. Pinapalitan natin ng love me with all your heart and your whole being. Buong pagkatao mo, mahalin mo ako. Yun ang ibig sabihin ng soul doon. So careful na lang po tayo. Kaya inaalis ko na yan kasi napakaraming definition ng soul. Kaya meron tayong All Souls Day. Ang pinag-uusapan mga patay. So hindi maiwasan, may mga ganyan pa sa atin ang pagkaunawa. Basta tandaan po natin, ang definition po ng soul ay matatagpuan doon sa Genesis. Matapos gawin si Adam, hininga ng buhay, and he became a living soul, buhay na tao, may physical na katawan, at may pag-iisip kompleto ang kanyang faculties. So I hope clear po tayo dyan. Ngayon, yan ang ating meaning. Pero para lang maiwasan ang kalituhan, inaalis na talaga namin yan sa Torah and Covenant dahil sa totoo lang, ang ibig sabihin yan is the totality of a person, soul, whole being. So balikan ko na ang question mo. Yung mga natagpas ba ay may pag-asa pang bumalik? Yan po ba o ang tinatanong mo o may may kukonserba silang mga ligaw? Yes po, mahal. May kukonsider ba silang mga ligaw? Ganun ba? Yes po, mahal. Technically, yes. At wala pong natatagpas na nadamay lang. Dahil kung ikaw ay nadamay at nasabay ka sa tagpas, nagbibigay kami ng pagkakataon na linawin mo ang standing mo para ma-reverse yung pagkakatagpas sa'yo. Okay. Yun. So yung nadamay na sinasabi, kasi idinadamay niya ang sarili niya. Kasi hindi po tayo nagtatagpas kung walang
If you do not condone the wrongdoing of another person, hindi ka madadamay. Eh kung nakikikampi-kampi ka doon, eh di damay ka talaga. Malinaw po, Mahal na Hari. Ngayon, sa mga natagpas, dalawang klase ang tinatagpas namin. May mga tinatagpas ako na perpetual talaga. Perpetual. Sabi, hindi ko na i-reverse yun. Kahit anong mangyari pa, hindi na. Pag pinerpetual ko. Pero yung mga tagpas na hindi perpetual, pwede silang umapila, bumalik, dadaan ng counseling bago sila tanggapin. Pero bago sila papunta sa counseling, pag-aaralan ulit, ano ba yung bigat ng kasalanan niya? Kasi kung mabigat talaga ang kasalanan, hindi na namin aabalahin ng counseling. Ngayon, may mga natagpas dyan. Kunwari, tapos gustong bumalik, pero ayaw dumaan sa counseling, ay hindi po namin tatanggapin yan. Huwag nang i-impose sa amin yung rules niya. So kagaya niyan, nung nagka-problema ang Cavite, may isang tumalon. O kinakalaban kami. O sige. Eh di tinagpas. Nung tinagpas, sabi niya, bakit ako tinagpas? Sabi namin, ikaw ang nagtagpas sa sarili mo. Hindi kami ang nagtagpas sa iyo. Ikaw ang nagtagpas sa sarili mo. Di ba? Tumalon ka na sa mga GC. Tapos hinabol ka pa. Tapos pinapapunta ka sa counseling para maunawaan mo kung ano ang hindi mo nauunawaan. Ayaw niya ng counseling. O di natagpas. Ngayon, gusto nang bumalik. E di sabi, ang instruction ko sa Joshua, ang covenant ay hindi laruan yan. Na pag nagka-problema kayo dyan, iiwanan mo ang covenant at sasalansanin mo na. Oh. Tapos, all of a sudden, bigla mo nang sasabihin, ikaw si Queen Elizabeth, ikaw si Mariposa, ikaw si Messiah King, ikaw si Michael Arcangel, ikaw pa si Jose Rizal, ikaw pa si Jezebel. Ay nako. So 7 titulo ang kiniklaim, 7 spirits. So tinagpas yun. Ngayon nagmamakaawa o gusto mong pumunta ng counseling, doon ka dadaan. Ayaw. Eh hindi pwede. Wag mo sa amin i-impose kung ano yung rules mo sa buhay mo. Wag mong i-impose sa amin yan. So hindi siya makakapasok. So anong problema? Disobedience, tigas ulo. Sa atin dito, hindi umuobra ang tigas ng ulo. Kung if you want to stay sa covenant, sumunod ka. Yun lang yun. Ganun naman kasimple. Bakit ang iba nakakasunod? Wala namang problema. Oh, yung mga natitisod at nalalaglag, yan yung may mga sariling agenda. Yun ang totoo dyan. Yun lang. So I hope you're satisfied sa sagot ko.